Hello, hello, Capricorn Collective. Ako po ito, si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa first week of April. So talaga namang napakabilis ng araw. Unang linggo na tayo ng Abril. Ano po naghihintay sa inyo? But first, mga mahal kong Capricorn, may good news ako. Nagbabalik po sa ating mga readings ang isang tanong, isang sagot. Okay? Kung meron kang pangmalakasang isang tanong, nako, hintayin mo ang dulo ng ating reading. Sasagutin ko po yan. Okay? So stay tuned for that. So let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin sa mga mahal kong Capricorn ang mensaheng dapat nilang malaman for the week. Inhale and exhale. Your cards are, wow, beautiful. So mga mahal kong Capricorn, thank you ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, sa lahat po ng mga bagay na ginagawa ninyo sa pagla-like, comment, and subscribe. Nako, malaking tulong po yan sa ating channel, especially para sa akin. Every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. So keep on liking, keep on commenting, and thank you po ha for not skipping the ads. So, in the background of your reading, the Eight of Cups. Okay, this week, Capricorn, handa mo nang iwanan or bitawan yung isang bagay na nakasanayan mo because you realize na, teka, parang hindi na to para sa akin. Teka, parang I'm living too comfortably para sa mga bagay na hindi na nakakausad para sa akin, no? Ngayon, yung linggo na gusto mo nang simulan yung pagbabago. Gusto mo nang abutin yung dreams mo, gusto mo nang simulan yung magpapasatisfy sa'yo, magpapafulfill sa'yo, magpapaligaya sa'yo. Nakikita ko yung movement, no? Ito yung simula ng paggalaw para abutin talaga yung para sa'yo. At handa mo nang iwanan yung mga bagay na syempre noon minahal mo, noon mahalaga sa'yo, pero marirealize mo na, okay, time na for me for a next chapter. Parang ganyan, okay? So, palalimin natin to later as we go along in our reading. In your core energy, meron kang the Six of Wands. Alam mo, sabi dito ng yung spirit guides, huwag ka daw magdalawang isip na sumuong sa mga bagay na alam mong kayang-kaya mo namang ipanalo. No? Meron kang mga gustong gawin, meron kang mga gustong simulan or abutin, pero nahihiya ka sa judgment ng ibang tao. Nahihiya ka sa opinion, sa pagkakamali, nahihiya ka na baka mauwi lang sa wala ang lahat. Yun yung nakakaharang kung bakit nahihirapan ka magsimula eh. Pero sabi dito, napakalaki ng iyong pagkakataon to make it big or make it successful sa ginagawa mo na yan. Kung marami kang mga bashers, mga negang tao sa paligid, siguro naman meron ka ring mga tao na alam mong susuportahan ka. Doon ka na lamang pumanig. Sila na lamang ang iyong pagtuunan ng pansin para hindi ka lalong maapektuhan sa mga negang tao. And then, magkaroon ka ngayon ng undivided focus. Okay? Mag-focus ka dito. Paglaanan mo to ng maraming oras kasi talaga namang malaki ang potensyal mong makaangat dito. Okay? Kaya ilaban mo na yan. Huwag mo nang atrasan. Malaki ang chance mong manalo dyan. Okay? Six of Wands, the Seven of Pentacles. Marami kang pinagtsatsagaan ngayon. Marami kang inaasikaso ngayon. Pinaghihirapan. Ilang araw na ilang linggo na pabalik-balik ka and you are expecting to have a good outcome. Yes, may good outcome naman siya. Kaya nga sabi dito, kapit lang. Tuloy mo lang yan ha. Huwag mong bitawan. Huwag mong sukuan. Pag napagod, matulog. Kapag nahihirapan magdasal. Kapag gusto mo munang parandali ang bumitaw-bitaw. Pero huwag mong sukuan yung hinihintay mo. May movement na, kumbaga. At makakaalis ka na dun sa lumang bagay o sa lumang estado ng buhay mo na hindi ka na masaya. Kasi may darating na bunga. Okay? Congrats po. So, mga mahal kong Capricorn, ano ba tong mga nais mong makuha this first week of April? I-comment mo na yan sa baba, pag-usapan natin. Kapag kasi sinusulat, naku, talagang matutupad yan. So, comment down below. It's gonna be for you. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the star card. Si star card, sinasabi dito, mag-focus ka lang daw sa dreams mo. Okay? Lahat ng pwedeng magpaangat sa'yo, talaga namang bigyan mo ng tsansa. Especially ngayon, talaga namang napakasakit sa ulo ng crisis ng
gasolina, 'di ba? Pagmahal ng mga bilihin, ng gastusin, pati ganun yung mga gulo sa iba't ibang panig ng mundo, 'di ba? So importante dito na let's not lose our hope na maabot yung mga pangarap mo sa kabila ng mga magulo sa paligid, no? Huwag mong hayaang malusaw or mawala yung pag-asa na yan kasi abot kamay mo pa rin naman siya eh. Ngayon, kailangan mo lang talaga magkaroon ng isang magandang move para maabot to totally. Nakita ko dito na nahihirapan ka pang bitawan yung isang bagay, pero once na mabitawan mo na yan at lumaya ka na, dito ka talaga magkakaroon ng pag-asa para abutin naman yung matagal mo na talagang hinihintay. Okay? Importante yan para sa'yo. Star card, the Queen of Cups. Yes? Puso, puso, puso. Sabi dito, kung ano, ano yung kanta ng Sex Bomb dati sa mga batang 90s dyan, makaka-relate kayo sa Itbulaga portion na Laban o Bawi. Lagi sinisigaw doon ng Sex Bomb kapag jackpot round na. Kapag nalilito na yung contestant, sasabihin ng Sex Bomb, kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. So parang ganoon dito. Kung nasa puso mo tong pangarap na ito, ilaban natin. Naku, nakaka-relate dyan ng mga batang 90s, mga older sa akin. Ako'y batang 90s po, no? So, talaga namang nasa puso mo, sundin mo. Huwag ka mahihiya. Talaga ilaban mo yan. Ito ay katuparan ng pangarap. Para narinig ko, it's now or never, no? So, let's put our whole heart. Yan, ilaan mo ang buong puso mo para maabot ito dahil narinig ko, walang ibang taong gagawa nito kundi ikaw. Kaya panahon to para maging matapang, laksa ng puso, laksa ng loob, abutin siya. Okay? So Capricorn, saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Ano po mga balak mong gawin ngayong summer? Nako, April starts, talaga namang umiinit na, summer na sa Pilipinas. Ano yung mga plano mo with your family sa bakasyon, no? Comment down below po. In the area of what you need, meron po kayong the 10 of Swords. Sabi dito, Capricorn, may mga bagay daw sa buhay mo talagang dead end na eh. Alam mo yun, yung parang dapat ng sukuan, dapat ng bitawan, dapat ng stop. Kasi meron ka pa rin namang mga aasahan na pwede mo ipanalo. Pero meron ka rin sa mga parte ng buhay mo na kahinto-hinto na. Ramdam mo yan. Meron kang dapat hintayin talaga na talagang magpapanalo sa'yo. Dapat mong pag-aksyonan, paghirapan, pagpasensyahan, hintayin. Pero meron ka rin mga bagay na alam mong dapat ko ng sukuan dahil hindi na siya nakakaganda, hindi na siya nakakabuti sa'yo. Example, meron kang inaasikaso ngayon na halimbawa trabaho sa Canada. So lahat ng papers inaatupag mo, lahat ng interviews nilalapitan mo, lahat talaga araw-araw ginagawa mo siya. Pero yung love life mo na maaari mong iwanan halimbawa, boyfriend, example lang, talagang wala ka na masisave. Ayaw kanyang payagan, jowa mo pa lang naman siya, di ba? Pero pinipigilan ka niya. So, you need to really open yourself for something new na dapat mong hintayin magbunga at bitawan mo na yung mga bagay na hindi mo kayang isave. Okay? Because kaya hinahayaan ni God na mag-end ito para yakapin mo ito. Okay? So, whatever is trying to end in your life o talagang hindi mo na kayang panghawakan pa, let that go. Kasi may bagong pag-asa pa. Ito yon. Itong hinihintay na ito magubunga na ito na maaari magpanalo sa'yo. Kaya, now is really a great time to listen to your heart at alamin talaga ng klaro kung ano yung pangarap mo sa buhay. Okay? Importante yan for you. Oops! 10 of Swords, the Moon card. Yes, you need to be clear this time, Capricorn. Alamin ang sagot, linawin agad. Huwag kang papalubog. Naku, both cards are talking about pagkalubog. No? Pagkalubog sa problema, pagkalubog sa issue, pagkalubog sa struggles. Huwag mo hayaang mangyari yan. Okay? Panahon to para bumangon. Kapag hindi na kayang tiisin, pag hindi na kayang baguhin, let that go. Kahit malabo, kahit hindi ka sigurado, harapin mo yung mga bagong bagay na doon talaga tiyak. Siguro sa isip mo ngayon, hindi mo pa nakikita, hindi pa sure, pero sabi ng destiny, dito mas tiyak. Dito mas may mangyayari. Kesa asahan mo yung bagay na wala na talaga. Okay? Importante yan for you. In the area of what's affecting your current energy, yes, talaga namang yayakapin mo na yung mga bagong bagay. Merong kumakatok sa iyo eh. Merong tsansa na sabi, uy Capricorn, pasukin mo to. Uy Capricorn, try mo to. Uy Capricorn, bagay sa iyo to. So, if you could just open yourself for the new things, panalo ka dyan.
At diyan magsimulang magbunga, ng magbunga yung mga bagay sa buhay mo. Kung dati dapang-dapa, 'di ba? At magulong-magulo, hindi mo alam gagawin mo. Pero dahil nakapag-decide ka na to move along, to follow the trail, to follow the changes in your life, at niyakap mo yung mga bagong pagkakataon, panalo ka, papaldo ka diyan. Okay? Importante 'yan para sa iyo. Five of Cups, the Emperor card. Maging matapang ka daw ngayon. Plain and simple, Capricorn. Maging matapang ka ngayon, nalayuan na yung past, let go na yon. Alam ko naging komportable ka dyan, pero panahon talaga to be risky. Panahon to try again, to discover new things, maging experimental, no? At yung katapangan na yan ay magiging ingredient mo para magbukas yung mga bagong pintuan. Hindi porket may kumakatok sa'yo at may chance ka, hayahay ka na lang. Kailangan mo maging matapang para pasukin yan. Okay? In your near future, antabayanan mo 4 days, 4 weeks, or 4 months after watching this video, the 4 of Cups. Lahat ng rason ng disappointment mo in the past, malulusaw lahat ng yon dahil sa pagpasok ng bagong opportunity. You've been brave para sabihin sa sarili mo na, okay na, sige, bitaw na ako sa past, tatry ko ng umasa ulit at maging hopeful ulit at maging passionate ulit sa mga bagong bagay. At dahil binuksan mo ang puso mo, yung frequency din at energy mo nagbukas. Kumbaga nakapag-magnet ka ng isang bagong bagay. Kaya kung naghahanap pa ngayon ng bagong trabaho, bagong sideline, bagong pagkakaabalahan, yes, ang sagot, may darating pong mga bagong bagay sa near future mo. Antabayanan natin. Kaya naman, Capricorn, huwag ka na maburyong dyan, huwag ka nang moody, huwag ka nang madismaya kasi may kapalit lahat ng iniyakan mo before. Okay? Lahat ng pagkalungkot mo, pagkadismaya mo, may kapalit yung maganda. Okay? Four of Cups, the Eight of Swords. Okay. Nakita ko dito, sabi, pagpasok ng bagong bagay or bagong opportunity or bagong blessing, ramdam ko dito takot ka. Na parang, kaya ko ba yan? Sigurado na ba? Papasukin ko ba yan? Sure na ba? Gagawin ko na ba? Itapon mo sa bintana yung mga self-doubt mo. The fact, Capricorn, the fact na sa'yo binigay, ibig sabihin kayang-kaya mo siyang panghawakan. Kayang-kaya mo siyang ipanalo. At kayang-kaya mo siyang pagbungahin ng maraming opportunity sa buhay mo. Kaya, do not doubt yourself. Nasa isip lang yan. Nai-stress ka lang, no? Nag-worry ka lang. At saka nag-overthink. Naku, bawas-bawasan mo yung overthinking, overanalyzing para mayakap mo fully with your full potential itong bagong bagay. Okay? Huwag ka matakot, kaya mo yan. In the area of your challenge, meron kang the Page of Pentacles. Sabi dito, ito na yung chance mo, Capricorn, para aralin siya, ha? Halimbawa, kung ano naman tong bagong gagawin mo, bagong yayakapin mo, maglaan ka daw ng maraming oras para aralin siya. Para buting tingin kung ano pa yung dapat mo i-improve, ano ba yung galawan doon, ano ba yung dapat kong ihanda, ano ba yung mga dapat kong i-prioritize, ganyan. Example, tatanggap ka ng bagong trabaho doon, kailangan mo maihanda yung schedule mo o yung mga papeles mo o kung kailangan ba ng bagong training, kailangan ba ng bagong credentials or permit, mga ganyan. So kapag inaral mo daw siya, makikita mo kung ano yung potential sa buhay mo at talagang makukuha mo yung magandang outcome mula dito. Para naman yung paggalaw mo, hindi masayang. Okay? Kasi kung masyado ka mataas ang ego, mataas ang pride na parang, okay na yan, kaya ko na yan. Without studying it, tapos pagdating mo doon, mapurnada ka pa kasi nabigla ka sa mga bagay na hindi mo alam. Sayang, di ba? Sa panahon to, para tiyakin na aaralin mo ang lahat, para pagpasok mo dyan, pagsulong mo dyan, smoothly sailing ka na. Wala ka nang masyadong adjustment na gagawin. Okay? Page of Pentacles, the Page of Cups. Yes, ilaan mo ang buong isip at buong puso mo dito. Focus, focus, focus. Habang inaaral mo siya at binubutingting mo, tinitingnan mo, dapat daw paniwalain mo na sa sarili mo na, akin to. Makukuha ko to. Successful ako dito. Walang duda, walang takot, akin to. If you truly believe na lalabas sa fountain na to ang isang isda, lalabas siya. Tingnan mo si Sir, to si Page of Cups. Ini-imagine lang niya na magkakaroon ng isda sa fountain. Boom! Lumabas sa pinakataas ng kaisda. So anong lesson nun para sa'yo, Capricorn?
If you're doing something, believe it. If you're working on something, believe it that it will be yours. At ilaan mo yung buong puso mo doon, papalitan niya ng magandang outcome. Okay? Importante yan para sa'yo. In your fortune, meron kang joy and delight. Open your heart to joy. Yes, mag-enjoy ka. Use your buong puso para talaga maging hopeful again, masabik ulit para sa mga bagong bagay. Talagang ito yung electrifying and very, very exciting time para sa'yo. Nako, napakaganda ng pasok ng buwan para sa'yo dahil may mga bagong pagkakataon na hindi mo akalaing mabibigay sa'yo this time. Okay? In your fortune, sabi po sa inyo ng yung spirit guides, you have the Two of Pentacles. Narinig ko dito, makakapag-decide ka na. Kung nitong mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, nahihirapan kang mag-decide, no? Nahihirapan kang mamili or nahihirapan kang mag-come up on the best decision. Pero ngayong linggong ito, unti-unti nang lilinaw ang isip mo, makakapag-decide ka na kanan ba o kaliwa, yun ba or eto, no? And yung decision na yan, ang talaga magpapamove sa'yo para bitawan yung past, yakapin yung mga bagong bagay, really a path to your victorious na energy. Okay? So ngayon, makakaasa ka, matitimbang mo na, no? Matitimbang mo na kung ano yung dapat mong piliin. Congrats po. Two of Swords, the Strength card. Yes, tatapang ka na ngayon to decide and to be brave enough na harapin yung mga papanindigan mong bagay. Halimbawa, ngayong linggong ito, nahihirapan kang mamili kung trabahong A ba o trabahong B. Pero narealize mo, ay, kailangan ko na mag-decide, aalamin ko na. So, nakapamili ka, trabahong B. Mga ganyan. So, expect mo, Capricorn, this week tatapang ka para talagang mamili sa dalawang magkaibang bagay na pinapahirapan ka na before. And now, narinig ko dito, kalmado ka relax ka at tatanggapin mo ng maluwag kung ano man tong desisyon na ito at ilalaban mo siya moving forward. Hanggang sa dulo ng taon na ito, gagawin mo tong desisyon na ito. So good luck and congrats po. Okay? In your divine messages, a new start is coming. Wow, napakalinaw talaga. Bagong simula, meron ka nang iiwanan, pupuntahan, meron ka nang pipiliin, meron ka nang bagong yayakapin. The dream is abot kamay, sobrang excited ka, babangon ka na kahit malabo, lalaban ka. Meron kang mga lalabanan na kaya mo ipanalo na magbubunga sa'yo. Meron kang yayakapin na bagong opportunity, tapangan mo lang, it will be yours. Really, a new start is coming para sa'yo. Confirm to for you. Congrats po, Capricorn. In your divine messages, meron kang the Four of Swords. Meron ka palang dalawang 4 dito, no? 4-4, really telling you, you are protected, you are guided, okay ka. No? Huwag ka mag-alala. Yung spirit guides and angel guides are really protecting you this time. Congrats po. So, si Four of Swords, tinatawag ka dito, Capricorn, na isurrender mo kay God. I-surrender mo lahat ng takot mo, lahat ng inhibitions mo, lahat ng overthinking mo. Walang mangyayari kapag lagi mong ginagamit yan or iniisip yan. Tama na yung labis-labis na pag-aalala, mga stress, mga aligaga mode, mga agam-agam mo. Okay? Kung talagang may tiwala ka sa Diyos, kung talagang may pananalig ka sa Kanya, learn to relax and have faith. Have faith that everything will be fine. Have faith that everything will work out in my favor. Okay? Ipahinga mo yung puso mo, ipahinga mo yung isip mo sa mga takot na yan, and continue working on your success. Kung baga itong dalawang cards na to, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. No? Idulog mo lang sa Kanya lahat na parang, God, gagawin ko po ito, tatrabahuhin ko po ito, tulungan mo ko. I want to succeed, I want to make it big, I want to accomplish this, gabayan mo ko. Kapag meron kang ganong mindset, lalakas ang loob mo, hihinahon ka, titibay ka, at magkakaroon ka ng pambihirang tiwala na magagawa mo lahat ng ito. Okay? Congrats po and good luck. Many of you are praying for a job. Many of you are praying for a promotion. The answer is yes. Okay? Congrats po. Outcome mo yan. Bigyan mo na kita ng fortune cards. Sunrise. New creative ideas, new ventures, a fresh start. Yes. Maraming beses na tayong sinabihan talagang meron kang bagong gagawin, bagong simula, bagong pagkakataon. Congrats po. You have Beetle, good fortune. Wow, claim mo to. Meron ka daw good fortune this week. You also have a man. Lalaki daw po sa buhay mo, maaaring partner, tatay, kapatid, anak, katrabaho. Basta lalaki sa buhay mo, kung sino man yan naisip mo, siya yan.
Meron daw concern sa kanya, kausapin mo siya. You have 4-leaf clover, great good fortune. Wow! Dalawang beses ko sinabihan, good fortune and great good fortune. Talaga namang maswerte ka this time. Congrats po. Ang outcome ni Capricorn for the first week of April, the Page of Cups. Wow! Surpresang malupit. Akala mo talagang mahirap ito, akala mo mahirap magsimula ulit, mahirap bumangon ulit, mahirap mag-decide, pero boom! No nakapag-decide ka na at natanggap mo na, na-realize mong kaya ko pala to. Na-realize mo na masaya pala to. Na kung ano man yung hinahangad ko, kaya ko siyang ma-accomplish. Kaya ko siyang madala sa aking reality. Sa panahon to, Capricorn, to be excited, to open your heart, open yourself, kasi abot kamay, kayang-kaya magbunga in your reality. Okay? Page of Cups. The Temperance card. Yes. Lagyan mo daw ng sipag, tiyaga, pasensya, kilos, hard work, magbubunga. No? So makakaasa ka kung ano man itong tatrabahuhin mo ngayon, magpasensya ka lamang, magtiyaga ka lamang, tiisin mo lamang, ang bunga ay abot kamay. Hindi ito mauuwi sa wala. No? Meron kang mahihita sa mga ilalaban mo ngayon. Congrats po. Okay? Napakaganda. So Capricorn, time na for your isang tanong, isang sagot. So ngayon, pumikit ka ngayon. Isipin mo yung question mo na yan, yung one and only question na answerable by yes or no. Okay? Huminga ka, inhale and exhale. Think of your question. You have, wow, yes, and then yes. Okay? So, at the bottom of your deck, meron kang the 5 of Wands. Confusion. Okay. Sabi dito ng yung spirit guides, masyado ka pang tawag dito, preoccupied sa lahat ng nilalaban mo ngayon. Very, very confusing pa, no? Nagadalawang isip, nahihirapan, hindi mo alam kung ilalaban pa ba or susuko na or mag-iiba ng strategy dahil maraming obstacle along the way. Here, pinapayuhan ka ngayon, Capricorn, na yung spirit guides to really sit down. Maupo muna, mag-isip. Mag-isip, palawakin ang isip mo, palawakin ang damdamin mo, palawakin ang imahinasyon mo, ang creativity mo, para mahanap mo yung tamang move. Kung aalis ka na ba at pupunta sa mga karapat-dapat na bagay. Para magkaroon ka ng long-lasting, sigurado, secured, and really overflowing abundance. Hindi ilang to temporary, hindi lang to for today, for next week, or for next month. Ito ay pangmatagalan. Kaya importante talaga, Capricorn, na pinag-iisipan natin ngayon kung ano ba tong move na ito. Kung ready ka na bang umalis today, bukas, o next month. No? Sabi na yung spirit guides, ang sagot from yes or no, maybe. Maybe, hindi yes, hindi guaranteed yes, at hindi rin naman guaranteed no. Kasi sabi dito, may chance ka eh. May chance ka na maipanalo yung isang bagay, pero meron ka daw dapat asikasuhin muna na dapat mo talagang tutukan. Example, meron ka pang isang detalye na hindi mo talaga nabasa o hindi mo naasikaso. Kapag inilaban mo to agad-agad, baka doon ka mapurnada. So sinasabi dito, revisit. I-review mo daw ulit, i-double check mo daw ulit. At iyakin mo muna sa sarili mo na ready ka nang gumalaw. Kasi kung hindi ka pa daw ready, baka pag lumaban ka dyan, matakot ka o matras ka. No? Sa panahon to, para palawakin ang isip, maupo, gamitin mo daw yung mga times na stagnant, yung mga time na tahimik, na walang nangyayari. Gamitin mo yan para makapag-isip. Kasi may chance ka pa eh. Kaya nga ang sagot ko sa inyo, maybe, baka, pwede, posible. Pero ang kasagutan talaga niyan, nag-uugat sa kilos mo at saka sa mga marirealize mo. Okay? Sayang to, long term to, kaya ayusin mo na yan, plansyahin mo na, para pag lumarga ka, buong buo na siya at walang delay. Okay? So, not a no, not a yes, maybe. So, next time, balik ka dito, siguro after a month, itanong mo ulit yung tanong na yan, baka may development na. Kung talagang inasikaso mo, binago mo na to, nag-improve ka dyan, maaring meron ng bagong sagot sa'yo. So, fix that first, and next time, balik ka, baka may bagong sagot na sa'yo si spirit guides mo. Okay? So, Capricorn, yan po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong first week of April reading. Saan po kayo nakaresonate? Comment lang po kayo sa baba, babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages sa dapat malaman ng mga mahal kong Capricorn.
Thank you po ha for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.